So, ibig bang sabihin kung kasama rin sa irerekomenda nyo na mahabol para nga dito sa killings na ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Command responsibility. Mm-mm. I mean, he made the policy. Mm. Hindi siya makakatanggi ron sa kanya policy na ginawa. Inamin naman niya yan sa Senado. Inamin niya sa Kongreso yan. He takes full responsibility. Mm-mm. Ano ang possible cases na nakikita nyo na, sir? Well, it would be up to the DOJ. We will give them all documents. Alam naman nila lahat yung mga yan. So it is up to the DOJ to make to pursue the investigation and file the appropriate charges. Mm-mm. How about, sir, si Senator Ronald De La Rosa, na dating PNP chief nung kasagsagan ng drug war, at si Senator Bongo na dawit din? Ganon din siya. I think he is also equally responsible sa mga nangyari sa ating kapulisan. Hindi. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kong, sa nakaraang hearing, nabanggit ninyo na kailangan ng mapanagot itong mga tinawag ninyong nasa likod itong monstrous killings. Kaugnay nga po dyan sa EJK ng nakaraang administrasyon sa kanilang war on drugs. Sino-sino ba to, Kong? Well, unang-una, doon sa drugs natin, kasama namin dyan yung ating witnesses sa si Jibin Uban at si Mark Taguban. Ako na lang talagang pinunto na ang pinaka-leader ng Davao Group ay si Palong. Ibig sabihin, involved din pala sa drug smuggling ang anak ng dating Pangulo, no? In-establish na po natin yung mga reward system, yung mga napatay, mga pinatay na wala man lang due process. Na-establish na po natin yan sa Quadcom. At amin nilang kinokorate lahat ng mga dokumento at mga report upang gumawa na kami ng committee report on that. So ibig sabihin, Kong, dahil sabi nyo may mga na-i-establish na tayo, ibig sabihin yung investigation ng Quadcom about EJK sa war on drugs, malapit na po tayong matapos dyan. Yes, although marami pang dapat na alamin tungkol dyan at marami pang lumalabas ng mga witnesses na naging biktima ng EJK, no? Katulad nung Bloody Sunday na tinatawag. Ito, may mga iba rito lumalabas na hindi involved sa drugs, kundi ito ay involved sa mga abogado, sa mga doktor na pinatay ng walang habas, na walang due process, na hindi ginamit na karapat-dapan tao. Yung mga ganung bagay ba? Lumalabas pa eh. Kaya sabi namin, imbis na i-wrap up namin ito ngayong Disyembre, i-suspend muna namin, tutuloy po namin next year. Opo. So far, Kong, sa ilang buwan natin na pagdinig sa EJK, ano ba yung mga na-establish natin? Ano ba yung mga nabigyang linaw so far po? Actually, unang-una, na-imbita natin ang isang expert sa forensics, no? Si Miss Fortune. Expert po ito. Opo. At sinasabi niya na yung kanya mga findings doon sa ilang mga biktima ay hindi sapagkat nanlapag sila, no? Pangalawa, merong mga marka na mga tali na sa kanilang mga kamay. At sinabi din niya na hindi tungkulin ng pulis na gumamit kaagad ng baril kapag sila ay nakakahuli o nakaka-aresto ng tinatawag natin mga drug pushers o drug users. Ang nakakaawa dito ay dahil lang sa mga pagpatay na yan, marami ang mga napatay ng mistaken identity kahit mga bata. At pangalawa,
Pati yung mga drug users na mga biktima lamang na kinakait na dapat lamang tulungan at i-rehabilitate ay pinatay din. Ano? At inaalam natin kung ano ba dahilan dito. Ito ba ay talagang dahilan sa policy ng dating Pangulo na sila'y pumatay? O ano ba? Sapagkat kahit po ang dating Pangulo at yung itong senador na ito, sinasabi nila na alam naman ng kapulisan ang kanilang ang kanilang batas, ang kanilang karapatan, no? At sabi naman ng senador, collateral damage. Kaya sinasabi natin, collateral damage ba itong maraming napatay at mga ibang mistaken identity pa? Ano ha? Ang sinasabi po namin dito, human responsibility. Ibig sabihin yan, when the leader of the nation makes a policy concerning the killings of these people, at yan ay ginawa ng kapulisan, they are only doing it in obedience to the policy of the president. So, ibig bang sabihin kung kasama rin sa irerekomenda nyo na mahabol para nga dito sa killings na ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Command responsibility. Mm-mm. I mean, he made the policy. Hindi siya makakatanggi ron sa kanya policy na ginawa. Inamin naman niya yan. Senado, inamin niya sa Kongreso yan. He takes full responsibility. Mm-mm. Ano ang possible cases na nakikita nyo na, sir? Well, it would be up to the OJ. We will give them all documents. Alam naman nila lahat yung mga yan. So it is up to the DOJ to make to pursue the investigation and file the appropriate charges. Mm-mm. How about, sir, si Senator Ronald De La Rosa, na dating PNP chief nung kasagsagan ng drug war, at si Senator Bongo na dawit din? Ganon din siya. I think he is also equally responsible sa mga nangyari sa ating kapulisan. Hindi po pwede natin na sabihin lang ng ating mga leader tulad ng Director General. Sasabihin niya na hindi naman mga tanga yung mga pulis. Alam naman nila ang kanilang ginagawa. Yun eh. Ang pinag-uusapan nun ano ang sinabi ng kanilang commander? Ano ang sinabi ng kanilang chief? Ano? At yun ang sinusunod nila. You do not put the blame all together sa mga kapulisan natin. Although, alam nila ang dapat nilang gawin. And sila, accountable din sila. Opo. So even Senator Bongo, sir, accountable? Oh, yes. Okay. Yes. So, sa mga hearings nyo po, sir, next year, ano pa yung mga balak nyo pong ma-establish, yung mga investigahan nyo pa po? Meron pa po kaming mga investigahan sa Pogo, pagkat may mga lumalabas pa mga witnesses na involved dito sa Pogo. Although pinakawalan na namin si Alice Goo, si Cassandra Ong, hindi pa namin si Harry Roque, yung Michael Yang wala pa sa Pilipinas, mukhang hindi na talaga babalik, no? So ini-establish namin dito yung mga pera that were given, yung mga money trail na ito. Kaya iimbestigahan din namin, iibitahin din namin ang mga ilang mga bangko na kung saan diniposito ang mga perang ito at pinagpalit-palit at pinaglipat-lipat. Doon sa EJK, sir, tapos na ba kayo or meron pa rin po next year? Meron pa. Meron pa. Meron pa sa EJK sapagkat hindi pa lumalabas ang karamihan ng mga biktima at mga ibang sinisigaw ng justisya. Kung siguro sa akin pahabol lang din meron pa ba tayong panahon na ma-prosecute itong mga tinuturo na nasa likod nga nitong madugong war on drugs kasi ang DOJ, although iniimbestigahan na nila, wala pa tayong naririnig na panibagong update sa kanila kung paano ba mapaprosecute itong mga individuals at mga personalities na ito. Pero sa hearing natin nung nakaraan, si dating Pangulong Duterte, inako na niya yung responsibility doon sa pagpatay sa mga EJK cases. Pero may timeline ba tayo dito kung na dapat by certain period of time talagang mapanagot na natin itong mga individuals na to? Pag-uusapan po namin ang tungkol sa panahon na yan sapagkat alam niyo naman pagdating ng January parang campaign fever na yan. Oo nga po. So
Baka maging busy na I po think yung we ilang only kasamahan have ninyo. 3 Opo. session days, no? Mm-mm. So, tignan mo natin sapagkat napakahalaga po rito. Napakahalaga na bigyan natin ng closure lahat ng mga iniimbestigahan ito. Hindi naman tayo pwedeng ihinto natin to sa gitna, no? Na hindi pa natatapos ito. Kaya yun ang iniisip namin maigi. Gusto na namin tapusin because talagang siyempre kami din naman ay apektado na, no? Campaign period. Pero kinakailangan namin talagang tapusin itong mga bagay na ito. Apo. Pero sa mga iniimbestigahan natin sa Quadcom, kung alin sa mga issue na yun yung parang medyo pa-conclude na talaga? Pogo, EJK, illegal drugs? Yung Pogo. Pa-conclude na natin yan. Apo. Kaya to by the beginning of next year, sir? By next year, ang unang hearing natin niya would be about the Pogo. So, we will now conclude itong investigation sa Pogo sapagkat nakita na naman natin lahat ng mga involvement yan. Then we will just concentrate with the drugs and the EJK. Apo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.